At ayan nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong gabi itong tungkol kay Miss Abigail Rait. Ayan. Naalala nyo ba itong si Miss Abigail Rait na lumantad ito doon sa pawn shop ng isang vlogger din na si Boy Toyo ba yun? Basta na nagbenta siya nung jersey ni Francis M. May lumabas kasi na isang video na nakita ko na tatakbo pala ito si Miss Abigail Abi Rait sa pagka barangay, ano ba ito? Hindi ko lang sure kung Kagawad o ano, ha? Ito mga kabayan, panoorin natin yung maiksing video clip nitong report. Roll VTR. For 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong para sa kanya. Kasi hindi naman ako nagsalita eh. We exist. What we had is real. Me and my daughter exist. Kaya lumantad, ex-lover ni Francis Magalona, tatakbo palang kagawad. Tatakbong kagawad ang nagpakilalang ex-lover ni Francis Magalona kung saan inilihim daw nila ang kanyang relasyon ng 15 taon. Sa Facebook account ni Abigail Rait, naka-profile picture na ang kanyang campaign poster kung saan nakasaad na siya'y tatakbong kagawad. Ayan nga ako, napanood ninyo ha. So ako magbibigay lang ako ng sarili kong opinion tsaka reaction dyan sa nangyayaring ganito. Pagdating naman sa sinasabi ni Miss Abigail nung doon siya sa pawn shop ni Boy Toyo ba yun? Na we do exist ba yun? Tama ba yun? Sabi niya, we do exist. We are here. Parang ganun. Of course, nag-exist sila. Ang problema lang ho mga kabayan kasi para sa akin ha, because other woman siya. Pero pagdating doon sa karapatan ng bata, wala naman hong masama doon kasi maliban naman ng bata doon sa ginawa nilang dalawa, di ba? So, need talagang panindigan that time ni Francis M. yung kung ano may responsibility niya doon sa bata. Yan. Pero yung sinasabi ni Miss Abigail na nanahimik siya ng 15 years, of course. Talagang dapat manahimik siya ng 15 years. Para sa opinion ko ito, pananaw ko. Kasi kung hindi siya mananahimik mga kabayan, siya mismo magbubulgar, at nagalit itong si Pia Arroyo na asawa ni Francis M, whereas kasal si Pia at si Francis M noong 1985, no? So kung nag-ingay itong si Miss Abigail noon na may relasyon sila ni Francis M and nagbunga ang kanilang pag-iibigan, di masasampahan ng kaso itong dalawa pag nagalit si Pia ng adultery, bigamy, ayan. So di lalo mawawala ng suporta kung sinusuportahan ito ni Francis M noon financially. Syempre anak niya 'yon, no? Hindi natin alam kung ganun nga ang nangyayari, no? So kung may ganong eksena nga nangyayari na sinusuportahan ito ni Francis M financially, so dapat lang talaga karapatan talaga ng bata yun na makakuha ng support doon sa tatay. Ayan. Sa pag-iingay naman, dapat naman talaga tahimik lang si Miss Abigail kasi other woman siya. Pagdating kasi sa batas mga kabayan, pag ikaw nag-ingay, masasampahan ka pa ng kaso ng adultery, di lalong mawawala ng sustento ang anak mo. Ganun lang yun, kabayan, no? Nasa sa kanya naman yun, karapatan niya yun na mag-ingay. Pwede siya mag-ingay, sa tingin ko, noon, or kahit ngayon, kung halimbawang buhay pa si Francis M and hindi siya ina-acknowledge nung tatay bilang anak. Yon. Pwede kang mag-react nung mag-ingay ka. Teka, ano ba to? You have to acknowledge na anak mo to. Aba, ano ginagawa mo kung may ganong eksena? Kung buhay pa si Francis M. The thing is, patay na nga yung tao, si Francis Magalona. So, ano ang iingay mo? Diba? Opinion ko lang ito ha, kabayan ha. Pero pagdating doon sa anak nila, wala tayong problema dyan kasi wala namang kasalanan yung bata sa kanilang ginawa eh. Ang problema lang, kung totoo nga itong tatakbo pala itong si Abigail Rait sa kagawad sa barangay, ano ba to? Kagawad o ano? Parang may may bahid ng politika itong kanyang paglabas, no? Sa tingin ko lang ha, sa pananaw ko. Kung totoo itong itong video na lumalabas na nagsisirculate. So, isn't it unfair naman doon kay Francis M? Na parang gagamitin mo pa yung tao kung saan patay na siya, igagamitin mo siya para for your own personal agenda.
'Di ba? Kasi kung lumabas ka, lumantad ka sa publiko para lang isigaw sa buong mundo na, "Hey, dapat mong i-acknowledge ang anak mo. Huwag mong itakwil bilang anak mo 'to kasi nung ginawa mo 'to, pareho tayong gumawa nito. And ngayon, itinatanggi mo, may karapatan kang ipangalandakan yan sa buong mundo kasi karapatan ng anak na i-acknowledge, i-recognize ng tatay kahit na ikaw ay other woman pa. Kung yan ay buhay pa si Francis Magalona. Kaso patay na yung tao, 19, ano ba ito namatay si Francis M. Namatay si Francis M. March 6, 2009 pa, kabayan. 2023 na tayo ngayon, hello. Di ba? So, kung buhay pa yung tao sana, may karapatan yung nanay, itong si Miss Abigail, na mag-ingay at teka, anak mo din to. This is your legitimate daughter, no? Hindi po pwedeng itakwil mo ito or hindi mo pwedeng itago ito for lifetime. Kailangan niya talaga na magkaroon ng ugnayan sa'yo bilang tatay niya, bilang ama niya. Kaso kabayan, patay na yung tao. So parang unfair doon sa patay na ngayon ka lang lumabas at, di ba, kung lumabas man siya noon, parang wala naman ako nakitang article noon na kung may mga alingas-ngas na may babae si Francis M. noon. Pero other than that, parang ang pag-timing kasi ng paglabas niya ngayon, parang para sa akin, parang hindi maganda. Kasi lalo pa, lumalabas, natatakbo pala ito sa pagka-barangay kagawad. Di lang ako sure kung anong position. Basta sa barangay, itong barangay election na ito, kabayan. Ayan. So, lalabas ka, lalantad ka because you have something to achieve. Ganun na. Pero hindi naman natin hinuhusgahan ito si Abigail. Ito ay binabase natin sa mga artikulo na lumalabas, kabayan. So, kung i-analyze mo natin talagang sa tingin ko tama naman yung pagkakasabi ko. Kasi kung nabubuhay pa si Francis M. at hindi ina-acknowledge ni Francis Magalona na anak niya itong kasakasamang dalagita ni Abigail, may karapatan si Miss Abigail na isigaw sa buong mundo na, teka, karapatan ng bata na i-acknowledge mo bilang tatay, bilang anak niya. Kaso patay na yung tao, so nonsense. Sino pang hahabulin mo? Diba? Sino pang pagsasabihan mo, teka, anak, unless na, yun yung sinasabi natin, unless na you have something to achieve. Kaya yun ang objective. Diba? Well, kanya-kanya diskarte sa buhay yan. Ewan ko lang. Kung totoo man ho itong tatakbo siya sa barangay election, kabayan. Ayan.